Ang mga residente ng Bonggao sa Tawi-Tawi, takot na takot ngayon dahil ang kanila raw mga kabahayan at komunidad, unti-unti na raw sinasakop ng mga buwaya. Hindi na inabutan ng tilaok ng manok ang alagang manok ni Norman sa barangay Pagasinan sa Bonggao sa Tawi-Tawi. Nagising ako sa sigaw ng manok ko. Pag ilaw ko sa manok ko, wala na doon. Ang natira na lang dito, balahibo. At ang salarin, Yung itsura niya po, malaki. Nakakatakot talaga ang mukha niya. Nakalusot na siya. Masyado na siyang malakas. ang tinutukoy nila, mga nilalang na palapit na raw ng palapit sa kanilang mga tirahan. Mga buwaya. Sandok para. Sa videong ito, ang buwaya nakalutang lang sa ilalim ng kanilang bahay. Umalis na. Itong pandemic lang silang dumami. Magkakaiba yung size, magkakaiba din yung laki. Marami silang kinakain, mga alaga namin, pusa, aso. Mahal na mahal ko yun eh. Alaga ko yun. Parang ganun-ganun na lang kinakain basta. Pati sa kalsada, hahara-hara. Tinitingnan ko rin yung paligid. Nasara na namin yung mga pinto namin. Medyo hindi na masyadong nakahanap buhay kasi natatakot na ako sa pamilya ko. Taong 2018 pa lang daw, marami ng buwaya sa kanilang lugar. Pero kung dati, sa mga bakawan lang ang mga ito naglalagi, sa mga nakalipas na buwan, unti-unti na raw ang mga itong gumagapang sa kanilang komunidad. Si Abdu Kahil nga, minsan ang nakainkwentro ang isang buwaya. May na at nagsung kami magdarang agal-agal pa kuha pa Bonggao. Manok pa ko siya na mamay ko, naman nato, nakagat na ako siya. Para raw hindi siya tuluyang matangay, mahigpit na humawak sa kahoy si Abdu Kahil. Hindi na ako makasigaw. Nawa ako, nakagat na nakutkot na masakit. Duguan ng binti ko. Naisip ko noon, tapusan na ang buhay ko. Nagtamo nga lang siya ng malaking peklat sa kaliwang binti. Yan, nakutkot si buhaya. Yan. Hirap pa rin niyang idiretso ang mga paa. Iika-ika kung maglakad. Pag nalagad ako mga malayo, masakit. At nito namang April 5, habang nagfe-Facebook Live, ang kapitbahay nilang buwaya, tila nakilive din. May haba itong aabot sa 2 hanggang 3 dipa. Nakinig ko ka? At nito lang nakaraang linggo, aba ang buwaya, nagbalik pa. Nahulog ko no. Ikog niya sa ikog. Sapay! Sapay! Pauwi sa amin mga alas 7 ng gabi, tapos nakita namin ang buhaya malapit sa daan. Hindi naman siya gumalaw. Sa unang gabi ng aming team sa barangay, meron agad silang nadatnan doon. Laki pala nito eh. Kanina pa to dito, sir. Ayan o, lumalakad. Kinabukasan, namataan din ito sa bahay ni na Ferwina. Hindi normal na may buhaya sa ilalim ng bahay. Nakakatakot din kasi hindi tayo safe. Kung ginagawa namin, kapag gabi na, hindi na kami pumupunta sa baba ng bahay namin. Dahil sa posibleng panganib na dala ng mga ito sa tao, gayon din ang mga tao sa kanila. Umaksyon na ang MINRE o ang Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ng Tawi-Tawi. Kasi ang kailangan din naman dito na hindi natin mabulabog si buhaya tapos hindi din tayo mabulabog dito. Kumbaga may coexistence, walang away. Ilang metro lang, hindi kalayuan sa mga kabahayan. Ay, tama yung... May nakita silang bakas ng mga kuko ng buwaya.
bakas ng paa, dito sa siguro dumadaan. Base dito sa ano lang katawan niya. So, ibig sabihin, hindi pa masyadong malaki. Ang estimate natin dito is 9 to 10 feet. So sir, Yung tapos laki dito niya? siya pumupunta? Oh, posible. Oo, posible. Posible. Pumunta doon. Kasi maganda rin to, papasukan ng ano. Kumbaga, hindi siya disturb dito. Tinitingnan lang namin siya. Kung siya sa taas, papainit siya. Pag umuulan ng malakas dito, tumataas ang tubig, pumupunta siya dyan. Diyan. Pero sa kalagitnaan ng paglilibot, may biglang sumigaw. So, siguro, pag... Nandun daw. Nasaan daw po? Nakita nila to. Sir, nandun daw yung buhaya? Silent lang tayo, ha. Asan? Sige, hindi tayo maingay, ha. Relax lang tayo, ha, hindi tayo maingay, mabulabog yan siya. Malagwi niya, Jo? Magdelikado tayo niyan. Dito na tumambad sa aming team ang buwaya na halos 2 metro ang haba. Layo tayo, ha. Ang tiyan nito, kapansin-pansing, may kalakihan. Tuluyan na nga bang sasakupin ng mga buwaya ang kanilang bayan? Karang yung flashlight. Ano yun sa ano? Nandito ang buhaya siya. Ang mga maaksyong pangyayari, Kita dito. Yan. Mas malaki ito. Isa doon. susunod na. Sa kalagitnaan ng pag-inspeksyon ng mga kawani ng Menre sa Bakawan sa Tawi-Tawi, kung saan nakita ang bakas ng kuko ng buwaya, may biglang sumigaw. So, siguro, pag... Nandun daw. Nasaan daw po? Nakita nila to. Sir, nandun daw yung buhaya? Silent lang tayo, ha. Asan? Sige, hindi tayo maingay, ha. Relax lang tayo, ha, hindi tayo maingay, mabulabog yan siya. Malagwi niya, Jo? Magdelikado tayo niyan. Dito na tumambad sa aming team ang buwaya na halos 2 metro ang haba. Ang tiyan nito, kapansin-pansing, may kalakihan. Magdelikado tayo niyan. Saan yung safe tayo? Doon sa kabila. Layo tayo, ha. Natutulog yan siya. Positive na nandito siya. Hindi pa masyadong malaki, no? Juvenile pa. I think estimated to 6 to 7 feet yung laki niya. Malaki talaga yung tiyan. Either may nakain siyang malaki or buntis siya. Because alam natin ngayon, month of May, last month na dito siya din mangingitlog. So ibig sabihin, delikado tayo rito. Talagang merong buhaya dito. So ang gagawin na lang natin is, hindi na natin sila lalapitan. Sa paglalim pa ng gabi, Karang yung flashlight. Ano yun sa ano? Nandito ang buhaya siya. isa pa ang nakita. Kita dito. Yan. Nakunan din ito ng aming team. Mas malaki ito. Isa doon. Ayan. Doon, sir. Yes, sir. Ayan na ulo niya, sir. Gusto namin, sir, mahuli yung buhaya, pero wag naman pag mahuli napapatayin, may buhay din sila tulad natin. Siguro naman we can live together eh. Hindi naman siguro yan sila magre-react kung hindi natin sila sasaktan. Pwede nating gawing aksyon kaagad, lagyan natin ng signages. I-educate natin yung mga nakatira mismo. Sa ngayon, wala pa tayong pondo. So, paghahandaan natin. Hindi tayo magdali ng ating mga hayop na malapit sa mangrove areas. Yung mga bata na rin, especially pag paggabi, hindi na dapat lalabas. Natatakot talaga ako kasi pag hindi yan inalis doon, makyat na doon sa bahay ko. O umaasa kami, mga action na nila. So ang mga buhaya naman kasi natural sa kanila na lumangoy sa mga lugar na yan. Kasi na talagang yan ay parte ng kanilang bahay. Nagkakaroon lang tayo ng interaksyon doon sa mga buhaya na yan dahil tayo mga tao ay napunta doon kung saan sila nakatira. Maaari din silang masaktan sa gawain ng tao. Ang crocodiles po sa wild ay hindi naman po basta-basta umaatake ng tao.
Habang masusi pang pinaplano ng mga otoridad kung paano magiging ligtas ang lahat, paalala ng mga residente ng Tawi-Tawi sa isa't isa. Mag-ingat sa mga buwaya dahil sa panahon ngayon dito, sila'y nagkalat. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.